ginawa mo sa bata? Chichi! Chichi! Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and nagbabalik na naman po tayo sa atin pong regular po na episodes. Kung ikaw po ay baguhan, tuloy po kayo sa ating channel. Ang ginagawa po natin dito, tayo po ay nanonood ng mga religious preachings, religious discussions, and for this particular episode, medyo interesting ito dahil it's a bit away from that, dahil ang unang parte po ng ating video, etong ating reaction video, is a reaction video sa very controversial po na movie na sadly ay binigyan po talaga ng X rating. So, alam niyo po yan na kapag ang MTRCB po ang nagbigay po ng X rating, hindi po pwedeng ipalabas in public, And katulad po yan ng mga sexual themes, highly dangerous po ng mga films. And for this movie, ang title po kasi nito is Dear Satan. And according kay Miss Soto, siya po yung MTRCB chair, sinabi niya na it offends religion, especially her belief as a Christian daw. So, we will be watching Dear Satan, and then after that, we'll be watching some more discussions of Brother Eli. Si Brother Eli Soriano po ang pinaka-demanded po talaga na preacher po sa atin pong channel. We will talk about a compilation of videos na kanyang pagsagot po sa tanong patungkol kay Satanas. So I'm very excited, and for my background po sa pag-aanalisa, ako ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? But of course, before that, kung hindi ka pa naka-like, ayan, thumbs up. Yan po ating tuition fee sa ating pong university. At kung ikaw po ay taga-subaybay na po namin, aming subscriber, we have more than 144,000 po na subscribers dito po sa YouTube. So maraming salamat po talaga. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako, ha? Let's go! Mukhang may kaluluwa na naman ako makukuha. Ho, ho, ho! Hindi ko po gusto ng gift. Ang gusto ko po, family. Tamang-tama, naghahanap ako ng pamilya. I will teach her my ways. Ganito, mag-grocery ang may pera. Pag sobra, maganda. Bilisan nyo! Paano hindi kayo binibigyan ng pera? Pantry for all. Ipapamigay mo to? Ang dami po eh. Yuck! Pili ka kahit anong gusto mo. Sabi ko sa'yo, walang problema pera, di ba? O, ito. Gusto ko lahat ng laruan na yan sa'yo. Tay, bawal mo pamigay? Yes! Do you desire something, Chichi? Parang gusto ko po ng Tell me. pet. Pet lang. Ang gagawin ko sa batang to. Pero mga bata yan eh. How do you handle them? Give them time. Time is equal to love. Time. Chichi, wait! Wow! May ganito ka pong powers? Pagod na po ako. So happy ka na? Masasabihin po ako sa'yo. O, ano sabihin mo? Mwah! Masaya ako po na nakasama ko kita. That was interesting. So I'm happy I got to spend time with you. I'm happy I've got to spend time with Satan. So, okay, so far. So I think alam natin yung takbo ng istorya na mananaig si Chichi, yung bata nga, yung kanyang innocence, yung kanyang kabaitan. Pero I have indeed parang ang strange thing dito is a kid spending time with an adult
And this is Satan, according sa story, kasi nagkamali nga ng pagsulat from Dear Santa, naging Dear Satan. So, I think ang aim nito is, of course, for a kind of Christmas crowd, ano po. So, ang strategy nila, pinasok nila yung movie na ito, hindi sa Metro Manila Film Fest. So, I was wondering about the right marketing timing, if it's the right choice, or maybe it's a conscious talaga na decision na ngayon i-release kasi para solo niya yung spotlight on this particular film and then this particular film company. Pero yun nga nagigets ko naman paano ito nagiging possibly offensive dahil ang next question dyan is, can Satan have a change of heart? At least sa movie na ito, he does, di ba? Kasi yun yung maiisip natin parang maapektuhan si Satan sa kanyang pananaw sa it could be human beings, ano? Kasi hindi siya magwawagi for sure. We can see here that the child is very cute, innocente, and pure. I think it is strange na he would target a kid, instead of an adult. Well, it's the decision of the directors na para maging parang kids movie, parang Christmas movie. Pero hindi mo naman ma-entice yung bata. For example, for Lust kanina, yung magazine. Anong ang malay ng bata dyan? Siyempre yung pet yung titingnan, di ba? So, ano pa ba iba? Wrath, greed, lust, at iba pa, no? So, tingnan natin. Let's see if we can understand more about the movie basing on this trailer alone. Ginawa mo sa bata! Gigi! Gigi! At least may soft spot. Miss Annie, do not insult me. Wala akong soft spot. Hindi pwede may soft spot si Satan. Satan? Ikaw, Satan? It's true. I am Satan. Eddie, wow. Sira? Okay, so that is supposed to be shown on September 18th. So, a couple of days from the shooting of this video. Pero yun nga, dahil sa MTRCB rating na X. So, hindi pa matutuloy yung movie yun for sure. It's a bummer, no? Nakakalungkot po yun sa mga film companies, production company. Kasi I'm sure they spent a lot of resources po para ma-produce yung movie na ito. And with the top caliber comedian na si Paolo Contis nga. Pero dahil offensive siya, according sa MTRCB, hindi nila gustong ipakita ito sa publiko. So, naintindihan ko po na sa isang Christian-dominated po na bansa katulad po ng Pilipinas, marami pong tataas ang kilay lalong-lalo na po sa mga relihiyoso dahil hindi ganun ang nature ng devil, no? Na kumbaga may change of heart, may kabaitan, 'di ba? Kasi parang ang nangyari doon si Chichin bangga siya, nag-aksidente yung bata and Satan napamahal quote-unquote sa kanya yung bata at nagalit siya. Para sa akin medyo strange yun na dinala niya pa nga yung bata sa parang simbahan. Pero anyway, naintindihan ko nga po dahil it offends most of people's religion sa Pilipinas. Pero honestly, para sa akin, yung Dear Satan po na X na MTRCB rating nga po, na hindi nga po allowed for public viewing, I think it's just a bit too much. Para sa akin, ang dami pang iba pang mga pelikula ang offensive pero nakakalusot naman po, no? The point there is, for me, it's an expression of artistic freedom. Sa sining po kasi, wala dapat tayong pwedeng maging tabu, Lalong-lalo na po when it is done with artistic intent. For beauty, for aesthetics, for a point of discussion. Kasi hindi natin alam, baka ito pa ang magpupush further for people to understand what is good and evil. Ano yung mga forces sa ating mundo. Ito yung nagbibigay sa atin ng mas magandang diskusyon sa mga relihiyon, no? Pagkatapos na mapanood ng ibang mga tao, magandang discussion point siya ng ating mga pare o mga pastor o ministro man. So, para sa akin, wala akong nakikitang severe na pagiging offensive ng movie na ito. It is Christmassy, kumbaga parang 1990s films katulad ng Mr. Destiny at saka The Grinch in The Grinch Who Stole Christmas. And honestly, ayoko rin po yung pagkakasabi ng MTRCB chair na as a Christian, I'm offended. Hindi ka naman nilagay dyan for your own personal na faith. As an MTRCB chairwoman, you're placed there to be impartial. Kumbaga, iisipin mo yung public viewing interest naman, hindi naman ikaw, in particular, hindi naman ang perspective mo bilang individual ang i-consider mo kapag ikaw ay nagre-represent ng isang napakalaki na organization. So mga ka-youthie, what can you say
say about that particular trailer. So the next part of our video right now is we'll be watching ang ating most in-demand po talaga na preacher dito sa channel, si Brother Eli Soriano. Ito po ay compilation ng mga Itanong Mo Kay Soriano episodes na kung saan sinasagot nga po ni Brother Eli ang mga sari-saring tanong patungkol nga po sa demonyo, patungkol nga po kay Satanas. So let's watch this. Ako po ay magtatanong tungkol po sana kay Diablo. Kung saan po siya nanggaling at kung bakit po si Diablo po ay ginugulo niya po ang mga tao at dapat po bang paglabanin si Satanas? Kanino natin ilalaban, Lola? Sa mababuti po. Si Satanas dati po siyang anghel. Hindi naman po siya masama nung gawin siya ng Diyos, anghel siya. Kaya lang, nung makita niyang siya ay mayroong kapangyarihan, maganda siya, nagpalalo siya sa Diyos, nagyabang siya. Sabi niya, basahin natin yung 14:12 ng Isaias. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ayan, mataas ang pangarap ni Satanas. Dati hindi naman siya masama, kaya siya sumama, nagpalalo siya, gusto niya po maging kapantay siya ng kataas-taasan. Basahin nga natin yun sa Kapampangan. Makanano kang mebaldug amanibatan banwo o talaning abak, anak ng lalaki ning abak. Makanano kang milako king labwad, ikang mi baba karing bansa. At sinabi mo king kekang puso, sampa ko banwa, isaplala ke ingka kong luklukan, king babo rading batwin na ning Diyos, at lukluko king babo mundok ning kapamisanan, karing katatawlya ng dake ning paralaya. Sampa ko babo ding katasan dading biga, maging antiko king kakatas-katasan. Yan yung pangarap na pala, maging antiyak ano king kakatas-katasan, gusto niya maging makapareho siya ng Diyos. Kaya siya inihulog sa lupa. Yan po, kaya doon siya naging umpisang magrebelde sa Diyos. Na gusto niya makipantay sa Diyos. Para rin po tayong mga tao. Minsan may mga tao, yung alila mo, pagka natuto ng konti, gusto pareho na kayo. Nagre-rebelde sa kanyang amo. Ganyan po sumama si Satanas. Ngayon, bakit niya ginugulo ang mga tao? Kasi mahal po ng Diyos ang tao. Para makaganti siya dahil itinakwil siya ng Diyos, gusto niya idamay ang mga tao. Naghahanap siya ng tao na susunod sa kanya para magrebelde rin sa Diyos. At marami siyang mga nakakakampi. Yung mga taong masasama, mahilig sa bisyo, mahilig sa pangnanakaw, mahilig sa pang-aagrabyado. Yan ang pinupuntahan ng demonyo para makakampi niya. Basahin natin yung 16:14 ng Apokalipsis. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan. Ayun, yan ang mga pinupuntahan niyang si Satanas. Kaya yan po, kaya nanggugulo sa tao yan para magdamay. Madamay sa parusa, madamay sa pagre-rebelde sa Diyos. Ngayon, alam niyo kapatid, ang mga Kristiyano, dapat talagang makipaglaban tayo sa gusto ng demonyo. Gusto niyang maglasing ka, labanan mo yon, huwag kang maglalasing. Gusto niyang manloko ka, magnakaw ka, huwag kang magnanakaw. 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Sa Kapampangan, King uli naniti, pasakop ko pin king Diyos. Dapot salangsang kayo king Diablo, at iya takasa na kayo. basahin natin yung unang Pedro 5.
hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Maliwanag, lalalabanan talaga natin yung diablo. Ang ipanlalaban natin, hindi Armalite, hindi baril. Ang ipanlalaban natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Pagka matibay tayo sa pananampalataya, yun ang panlaban natin kay Satanas. Lalabanan talaga natin yan. Basan tayo kayong Ilocano, kapatid? Unang Pedro 5:8-9. Agparbeng kayo, agsalukag kayo, ti diablo akabusoryo, kaslaliyon ang umernger-nger. Magmagna iti sibayo, nga agsapsapol ti alununan na. Iso sarang tenyo nga rod, babaan iti nabilag a pamati. Yan tangay amuyo adagiti kastoy asagsagabaan, madamada a mapasamak kadagiti kakabsatyo, nga adda ditoy lubong. Ayon, sabi niyan, lalabanan natin siya ng ating pananampalataya. Kaya talaga pong nilalabanan ng demonyo. Ang paglaban mo sa demonyo, wag mong gagawin yung gusto niya. Gusto niya, mambabae ka, manlalaki ka, wag mong gagawin yun. Yun ang paglaban. Yan po sagot ng Biblia sa tanong nyo, kapatid. Okay. So, yun po ang first part po, at katulad nga po na nasabi ko, ay, mega compilation po ito. So, sana po hindi po kayo mabitin dahil mahaba po ito. So, it's a compilation of all na mga sagot ni Brother Eli. Hindi naman po all, no? Yung mga nakuha lang po ng staff natin na pagsagot nga ni Brother Eli about the nature of the devil. Pero, mga konting katanungan lang po dito mga ka-youth, ano, so far sa atin pong pakikinig. The issue there is because si Satanas ay creature na ginawa ng Diyos. At siya ay, according nga sa sinabi ni Brother Eli, nagpalalo, no? Nagyabang sa Diyos, dati siyang anghel, at gusto nga niya, no, yung sa pinakahilagang parte. Ibig sabihin, the top, gusto niya talagang maging pinakamataas. So, ang interesting point po dyan is, yung isang creature po kasi is a reflection of its originator. Yung gumawa ng isang bagay, merong kapiraso ng kanyang sarili, usually, ang makikita mo sa kanyang mga gawa. So, pwede ba nating isipin na kung God is pure, God is total goodness, ano po, bakit ang kanyang ginawa ay mayroong kasamaan? Ang counterpoint dyan is pwedeng sabihin syempre na yung anghel na si Satanas ay meron sariling pag-iisip. Binigyan siya ng Diyos ng freedom to choose what he can do, and apparently ang isang choice dyan is hindi maging mabuti. Pero yun nga, it goes back na ang paggawa ng Diyos is merong elemento, it's either ng kasamaan na or a tendency na suwayin siya, which then is a reflection of human beings given the right, which is then, kung titinan naman natin sa creature na human creature, tayo, meron din tayong freedom to be good or to be bad. It's our own decision, di ba po? So, very interesting points po yan. And in the further po na mga videos na papanoorin natin ngayon, we will try to understand more. Nothing will exist unless God caused it to exist. The existence of everything depends upon the Lord. Nothing will exist save from His permission. Let us read in the book of Acts, chapter 17, verse 24. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. So the Bible tells us that it is God that made the world and all the things therein. The world there, in the Greek language that was used in the Bible, is cosmos. God made the cosmos and all the things therein. The word cosmos Universe implies the whole of the universe. Yep. Cosmos figuratively means orderly arrangement. The cosmos being mentioned there is the entire universe. So everything that exists in the entire universe was created by God. But the thing that you have to understand, brother, is that
when Satan was created, he was not Satan. His name was not even Satan. Satan means adversary, enemy, the arch enemy of God. That's the meaning of the word Satan in Hebrew. Now, why did Satan become Satan? Because in his original state of being after his creation, Satan is not Satan. Let us read in the book of Isaiah chapter 14, verses 12 to 14. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cast down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So, when he was created, he is an angel. That is a cherub. But his ambition made him the arch enemy of God, because his ambition is to be as high as God, to be equal with God. He said, I will be like the Most High. His ambition is to be like God himself. So he was thrown from heaven. He was excommunicated from heaven. He was cut down and cast down to the ground, according to the Bible. Demons are not demons. They were not created demons. Demons became demons because they were fallen angels. Why were they called in the Bible fallen angels? What happened to them? Let us read in the book of Jude, chapter 1, verse 6. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness, unto the judgment of the great day. There are angels which kept not their first estate, but left their own habitation. You see? There are angels who did not follow God. There are angels who followed the rebellion of Satan against God. That's why they became demons. And these demons are spirit beings. They do not multiply, or they do not produce their kind. Maybe demons are added to the present number of demons because there are angels who are converted to rebel against God also. But they do not multiply as human beings multiply. Let us read. In the book of Revelation 16:14, it says, For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. These are spirit of devils. They are spirit beings. Angels are spirit beings. They do not multiply to add more to their number, no. They just turn to be demons and devils. Why? Because there are angels that are being converted by Satan to rebel against God. These are presumptuous angels. These are angels who are trying to have their own dominion aside from what is permitted by God for them to do. So they become demons. They do not multiply, brother. May I reiterate that? They do not multiply as you think, but they just become demons or demons because of
their former state of being are angels, angels of God, but they turned out to be angels of Satan. Okay, before we continue, I think this is the first time that I have seen Brother Eli. I don't want to use the word bored. I feel he's tired and he's just entertaining himself while answering kasi kinakalikot niya yung kanyang watch. And minsan po, syempre nakikita po natin kinakalikot niya yung tissue paper minsan. Pero we get that. You know, if you are sitting down for hours and hours, sa totoo lang po, it could be quite tiring. At sigurado po ako sa atin po mga kababayan po na nanonood ng U3 na office workers, ayan, lagi pong nakaupo. So talagang minsan po, nakakabagot din naman po talaga na nakapirmi lang po tayo sa isang inuupuan sa isang lugar. But anyway, this is, I'm guessing, of course, a question from a foreigner. Dahil English yung pagsagot po ni Brother Eli. I appreciate Brother Eli for using different languages para kumbaga to get the point across. Ito, ilang minutes pa lang po tayo pero 4 languages na nakita natin. May English, Tagalog or Filipino, and then Ilocano at Kapampangan. So ganyan ka, multilingual po yung show po talaga ni Brother Eli. But anyway, interesting po doon yung sinabi ni Brother Eli na hindi kayang mag-reproduce, walang procreation para sa mga demonyo. At plural po yan dahil nga, sabi ni Brother Eli, ang mga demonyo ay spirit beings and mga anghel, and then they also rebelled. Sumama kay Satanas. So ibig sabihin, ang leadership skills ni Satanas ay mataas. Excellent leadership skills kasi kaya niyang mag-engganyo na magrebelde. Also take note, I think it's very interesting to take note of the phrase na pagiging rebelde laban sa Diyos dahil sila ay tinakwil ng Diyos. But then, it brings us to the question, pagkatapos ni Satanas na magrebelde, saan siya napunta? Saan ang kanyang parang quote-unquote luklukan? Saan ba talaga ang trono? Saan nga ba ang trono ng Diablo? Sa iba't ibang mga reliyon po, iba-iba ang kumbaga lugar kung saan makikita ang demonyo. Iba't ibang interpretations din po, iba't ibang kulay actually, sa iba't ibang faith, iba't ibang pangalan, Iblis, Shaitan sa Islam. So, the devil, demonyo, diablo, satanas, at iba pa. So, saan siya nakapirme? Ano ang extent ng kanyang kapangyarihan? Ano ang extent ng harm na pwede niyang gawin? Dahil kung hindi po ako nagkakamali, nasabi dito kanina, nagpahirap sa mga bansa. So, anong uri ng pagpapahirap ang kaya niyang i-inflict sa mga tao sa ibabaw ng mundo? Because of their disobedience to the Lord. So they are not multiplying as human beings do multiply. That is my answer to that question. Magandang araw po sa inyo, Brother Eli. Ang katanungan ko po, sino po ba ang gumawa kay Satanas o sa kasamaan? Bakit po may mga masasama sa mundo, may mga nananakit ng kapwa, kahit naman po ang ginawa ng Diyos ay puro kabutihan? Yan po ang katanungan. Basahin natin ang 1:31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita ng Diyos lahat ng nilikha niya, narito napakabuti. Nang i-assess ng Diyos ang kanyang creation, ang state ng creation ay napakabuti. In English it says, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. So ang assessment ng Diyos ay napakabuti, very good. Walang masama na nilikha ang Diyos. Pero bakit nagkaroon ng masama? Yep. Si Satanas ba ay nilikha ng Diyos? Hindi. Ang nilikha ng Diyos, anghel. Pero si Satanas ang gumawa ng kasamaan sa kanyang sarili. Kasi minsan nagkaroon siya ng ambisyon. 14:12 ng Isayas. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap,
ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. I will be like the Most High. Ang ambisyon ni Satanas, makipantay sa Diyos. I will be like the Most High. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Nagkaroon siya ng ambisyon kasi ginawa siyang isang makapangyarihang anghel eh. Maraming anghel eh. Mayroong mga anghel na tinatawag na kerubin, meron tinatawag na serafin, may tinatawag na mga anghel. Magkakaiba sila ng kategorya. Yung mga kerubin, matataas na uri ng anghel yon, makapangyarihan yon. Kumbaga sila yung namumuno sa mga anghel na ginawa ng Diyos, yung mga kerubin. Pero itong isang kerubin na ito, como mataas ang kapangyarihan niya, malaki siya sa kanyang sarili, akala niya, pwede na siyang makipantay sa Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng ambisyon na, I will be like the Most High. Ano nangyari? Basahin natin ang 28 ng Ezekiel. Ganito nakasulat sa 14. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Nakita ang kalikuan sa iyo. Saan nakita ng Diyos yung kalikuan doon sa kerubin na yon? Sa 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ayon. Ang iyong puso, ang wika, sabi ng Diyos, ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Alam mo kapatid, pag may kagandahan, pag may karangalan, pag may kayamanan, kahit nga tao nagmamataas nagyayabang, para bang he feels and she feels that she is above everybody else. Nangyari yun kay Satanas. Kaya, although wala namang nilikhang Satanas ang Diyos, kasi yung salitang Satanas, ang kahulugan nun sa Hebrew ay kaaway, arch-enemy. Pinakamasamang kaaway, yung kahulugan ng Satanas. Si Satanas, naging Satanas o kaaway ng Diyos, siya ang may kagagawa na labanan niya ang Diyos dahil nagkaroon siya ng ambisyon. Ang Diyos hindi gumawa ng kasamaan. Kaya lang, mayroong nakakaramdam sa sarili niya na para bang kapareho na siya ng Diyos, makapangyarihan na rin siya, ayun, lumaban siya para for the greed of power. Gusto niya kasi siya mamuno. Sabi dun sa Isaias, ako ikay uupo sa bundok ng kapisanan. Meron kasing kapisanan ng mga anghel. Gusto niya siya ang tanghaling hari ng mga anghel. Labag sa kalooban ng Diyos yun. Kaya ibinalibag siya, pinahamak siya. Yun ang dahilan. Kaya mayroong masama at mayroong Satanas. Hindi ginawa ng Diyos yun, kundi ginawa niya sa kanyang sarili, sapagkat ang lahat ng ginawa ng Diyos na may kamalayan, those that were created by God with awareness, meron silang tinatawag na free will. We have our free will, gaya ng tao. Since, ang existence is entirely anchored, everything's existence is entirely anchored on God, so why did God not decide to end the proverbial life of Satan? Bakit hindi niya, kumbaga, with one snap, na tanggalin, na hindi na mag-exist? Listen, si Satanas, is it for challenge? Yun ba yung gusto ng Diyos na kumbaga, ay ito, worthy adversary ito, sige, hayaan ko siyang hayaan ko siyang mag-influence, makapanira ng mga bansa kasi bored na ang Diyos sa kanyang mga ginawa na lahat ay mabuti? Ano po kaya ang nasa isip ng Diyos na inalaw hindi lamang ang kahirapan at kasamaan sa mundo na makaapekto sa ating mga puso bilang mga tao, kundi kumbaga Satan himself? Bakit hindi pinigilan ng Diyos ang Diablo? Ang free will mo pwede mong gamitin to obey God willingly, or you can use it also to disobey willingly. Doon nag-uumpisa ang masama. Sana naunawaan mo, kapatid.
Okay, so mga ka-U3, this particular part naman po, second video naman, ito, another question pero hindi na directly about kay Satanas, kundi patungkol sa ideya nga na mapuot ka sa gawang masama nung tao pero wag doon sa taong gumawa ng masama. So still, on the idea of kasamaan nga, or evil. So let's continue. Yung tao, kung minsan, hindi naman siya ang gumagawa. Ang gumagawa, mga demonyo, si Satanas, yung mga demonyo, masasamang espiritu, na kuminsan umi-impluwensya sa tao. Pagka doon ka napuot sa gawang masama, ang kinapopuotan mo ron yung diablo at saka yung mga demonyo. Pagka napuot ka dun sa tao, lumalabas, napopuot ka sa gumawa sa tao. Ang Diyos yun. No? Kaya ang dapat nakapuotan mo, wag yung tao, kundi yung ginawa niyang masama. Kasi yung ginawa niyang masama, galing yun sa udyok ng diablo at ng mga demonyo. Kaya nakakagawa ang tao ng masama kung minsan at sa madalas na pagkakataon, tinutukso siya ng diablo para gumawa siya ng masama. Kung gumawa siya ng masama ngayon, nagtagumpay yung diablo sa kanya, na overpower siya ng diablo. Ngayon, kung ikaw naman, magagalit ka dun sa tao dahil dun sa ginawa niya, na overpower na nga siya ng diablo, kinapuotan mo pa siya, kawawa naman siya. Kaya ang Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag kang mapupuot sa iyong kaaway. Iibigin mo ang iyong kaaway. Ang sabi niya. Pag nagutom siya, pakainin mo. Pag nauhaw siya, painumin mo. Ang kapuotan mo, yung gawang masama, hindi yung nakagawa ng masama. Kasi kung minsan, miski tatay mo nakakagawa ng masama, nanay mo nakakagawa ng masama, asawa mo maaaring makagawa ng masama. Pag kinapuotan mo na yung nanay mo, tatay mo dahil gumawa ng masama, tapos na ang mundo nila sa'yo. Pero kung ang nakapuotan mo ay yung masama, hindi yung gumawa ng masama, may pag-asa pa kasi yung nakagawa ng masama na bumuti pa. 12:9 ng Roma, Sis Luz. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kapuotan ninyo ang masama. Yun ang kapupuotan natin, yung masama. Hindi yung nakagawa ng masama. Kasi minsan may nakakagawa ng masama pero hindi naman sinasadya. Merong nakakagawa ng masama, hindi niya alam masama na pala yung ginagawa niya. Bunga ng kamangmangan. May nakakagawa ng masama dahil nabigla. Bawa, nabigla siya, nakita niya yung kanyang anak minamaltrato o inaapi, maaaring yung nakakitang tatay, baka makapatay pa yun nakagawa ng masama, hindi sinasadya, nadala ng damdamin bilang tao, bilang ama. Kaya ang utos ng Diyos maliwanag, ang kapupuotan mo yung masamang gawa. Pero yung gumawa ng masama, iibigin mo pa yun para wag siyang gumawa na patuloy ng masama, bibigyan mo siya ng suporta. Para rin yung ating kamay, yung kamay natin, siya ang gumagawa ng masama. Ang sabi ni Kristo, pag yung kamay mo makakapagpatisod sa'yo, putulin mo, sabi niya. Basahin natin yung Mateo 5, versikulo 30, Sis Luz. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Kung maalala ko po mga ka-U3, ginamit din po ito ni Brother Eli na hindi naman argumento, pero he was able to say this in one Bible study po yata, kung hindi po ako nagkakamali. At hindi po ito literal na pagputol syempre ng kamay. Ang kamay po ay simbolo yata ng paggawa. So siguro kung masama yung kamay mo, ibig sabihin nun, ang gawain mo ay hindi mabuti. So you have to stop that. Katulad ng, kumbaga, metaphorically na pagputol ng iyong mga kamay. Pero gusto ko lang pong i-mention dito. So meron po bang kaibahan ng treatment sa mga
mga kaaway, quote-unquote, at pagsaway sa ibang mga tao. Kunwari, for example, yung mga tinatawag ni Brother Eli na mga bulaang propeta. Dahil for others, they may interpret the actions of Brother Eli as without love. Kasi nga, di ba po, may mga, I would use the word hurtful na mga salita si Brother Eli sa mga iba't ibang mga pastor, no, from other religions nga, mabagsik, kumbaga, yung pagsaway ni Brother Eli. Would that still also be considered as, kumbaga, love? If we are looking into not to hate the people, but their actions, ano yung kanilang gawaing masama, instead na ang kapuutan ay yung tao, most likely other people will look at it, yung ginagawa ni Brother Eli, as not because of love, dahil nga po medyo hurtful yung mga words na sinasabi niya laban sa ibang mga pastor. So what do you think about that, mga ka-youth? Ngayon, sabi ng Biblia ng Panginoong Jesus, pagka ang kanan mong kamay makakapagpatisod sa'yo, putulin mo, iyong itapon. Como ang salita ni Kristo, spiritual, hindi naman ang ibig sabihin puputulin mo mismo yung kamay mo Yeah. Kung alin yung masamang nasa kamay mo, yun ang puputulin mo. Basahin natin ang Colosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Puputulin mo, aalisin mo, yung sangkap ng katawan mo na nasa ibabaw ng lupa, sabi ni Pablo. Yung pakikiapid, yung karumihan, yung masamang pita, yung masamang nasa, yung kasakiman. Yun ang aalisin mo. Bawa, yung kamay mo, nagnanakaw, sabi ni Kristo, putulin mo yung kamay mo. Hindi naman mismo yung kamay mo ang puputulin mo Yung ginagawang masama ng kamay mo, sa Efesos 4:28, Sis Luz. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Pamaliwanag, yun ikaw nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Alin ang puputulin mo? Yung pagnanakaw ng kamay mo, ang gagawin mo pagkatapos mo huwag ka nang magnakaw, magpagal ka, magtrabaho ka, igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay. Yun mismong kamay na nagnakaw, hindi nawala yun. Ang pinutol mo, yung pagnanakaw. Yung masamang dila mo, ang pinutol mo, hindi yung dila mismo. Yung masamang pagsasalita ng dila. Gaya nung masamang ginagawa ng kamay, ng uumit, nagnanakaw, nananakim, alisin mo yon. Tapos yung kamay mismo na yan, pwede mo namang igawa ng mabuti yan. Kasi talagang ginawa yan ng Diyos para igawa ng mabuti ang kamay ng tao. Hindi para igawa ng masama. Ang pinapaputol, ang pinapaalis, yung masamang ginagawa ng kamay o ng dila, ng mata, yun ang pinapaputol sa atin. Kaya sabi ni Kristo, pagka yung mata mo nakakapagpatisod sa'yo, dukitin mo, tapon mo. Bawa yung mata mo, nag-iinteres ng masama, yung mata mo nangangalon niya, yun ang alisin mo, yung pangangalon niya. Pero yung mata mo, magagamit mo pa yun sa gawang mabuti. Gaya nung kamay, na pagka inalis mo na yung pagnanakaw, maigagawa mo yun ng mabuti para may maibigay ka pa sa nangangailangan. Kaya sabi ni Pablo, yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. Bagkus igawa ang kanyang mga kamay, magpagal siya, at magsigawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay upang siya may maibigay. Kita mo, igagawa mo yung kamay mo, makakapagbigay ka pa. Imbis nagnanakaw ka, makakapagbigay ka pa pag gagawa ka ng mabubuting bagay. Yun lang ang ibig sabihin, kapatid, na ang nakasulat sa Biblia, mapuot tayo sa masama. Yung masama, yung pagnanakaw, yung pang-aagrabyado, pananakim, pagsisinungaling, paninira, yun. Yung masasama, kapuotan natin yun. Pero yung taong nakagawa nun, mahalin natin kahit kaaway pa natin kasi may pag-asa pa naman na magbago ang tao hanggang siya'y buhay. Saan ba nang galing ang kasamaan? Alam mo, ang Diyos, hindi sa Kanya galing ang kasamaan. Okay. Pasensya na po, Brother Eli, pero kailangan ko pong i-mention lang po ito. I like how Brother Eli expounded on the idea nga po
ng self-restraint, self-control. Kasi puputulin mo yung sarili mong kamay, dudukutin mo yung sarili mong mata at itapon. So, ibig sabihin, kinakailangan nating magkaroon ng disiplina sa ating mga sarili. And I think that is what makes being a Christian very challenging. Dahil sa dami ng mga interesting things, for lack of a better term, na tumutukso po sa atin with our different senses, sa ating pandinig, sa ating pandama, sa ating mga nakikita. So, marami tayong kasamaan na pwedeng mag-udyok sa atin na gumawa nga ng kasamaan. Kaiba po ito sa ibang reliyon na kung saan baliktad naman yung sa kanila. Dahil alam nila na makasalanan ang mundo. May mga reliyon po actually that would go away. Pumunta sa bundok, aakyat sa bundok. They would live a life of isolation. Yan po ginagawa ng ibang mga monks. They would distance themselves dahil para sa kanila, kinakailangan nilang alisin yung kanilang sarili sa mga makamundo na mga bagay, sa mga makamundo na mga, kumbaga, tukso, na makikita mo sa bayan, for example. So I think it's a very interesting part of Christianity. Hindi mo necessarily kinakailangan alisin ang katawan mo physically sa iyong lipunan, pero kinakailangan mong kontrolin ang iyong mga urges, kontrolin mo ang iyong pansariling mga desire para mamuhay ng tama. At wala siyang inilagay na kasamaan sa mundo. Nag-umpisa ang kasamaan sa labas ng mundo. Basahin natin ang 5 ng Roma, versikulo 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yon, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Kay Adan, sa tiempo na yan, nakapasok ang kasalanan. Kaya nga walang pre-Adamic race eh. Ilalabas, kay Adan lang pumasok ang kasalanan sa mundo. Pagkatapos ikaw naman na yung pre-Adamic race, nilipol lahat dahil sa kasamaan. Paano nagkaroon ng kasamaan nun? Pumasok lang ang kasalanan sa panahon ni Adan sa magitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yung kahulugan ng salitang pumasok, hindi sa mundo nag-umpisa ang kasalanan o ang kasamaan. Alam mo kung saan nag-umpisa. Basahin natin ang Ezekiel 28:14, 15 at 17. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ito'y isang kerubin, mataas na uri ng anghel. Sa katunayan, yan ang mga pinakamatataas na anghel, yung kerubin. Merong serapin, merong anghel, pero yung mga kerubin, yan ang mga nasa higher up. Kumbaga, kung halimbawa, sasakay sa kabayo ang Diyos, halimbawa lang ito, sasakay siya sa kabayo, ang sasakyan niyang kabayo, yung mga kerubin. Para ipakita ko lang sa iyo, they are very close to God, yung mga kerubin, kasi nandun sila sa higher hierarchy of angels, yung kerubin. Kaya ang Diyos, kung sumasakay, sasakay siya sa mga kerubin, hindi sa mga ordinaryong anghel lang, Malapit ang proximity ng kerubin sa Diyos. Mga matataas na uri ng anghel yung kerubin. Ngayon, mayroong isang kerubin na ginawa ang Diyos na sakdal. Pero hanggang ang nasumpungan ika ang kalikuan sa iyo, saan nag-umpisa yung kasamaan ng kerubin? Sa 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ang puso niya ay sumama, nagmataas. Ano ba ang nangyari sa puso ng kerubin? Doon sa 14:12 ng Isaias, Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ang tinutukoy dito yung kerubin si Satanas. Sinabi mo sa iyong puso, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok ng kapisanan. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan.
gusto niya makipantay siya sa Diyos. Isang kasalanang walang katimbang na kasamaan ng pantayan mo ang Diyos. Ni attempt, hindi ka dapat mag-attempt nun eh. Nakita ng Diyos kay Satanas yung puso niya, hindi niya pa ginagawa. Nakikita na ng Diyos yun eh. Kaya ang kasamaan ang galing sa puso ni Satanas. At si Satanas, wala sa lupa yun. Kaya yung kasamaang nag-umpisa sa puso niya na conceal, yun ang nakapasok sa lupa. Sa pamamagitan ni Adan. Kung paanong sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa libutan. Dito sa libutan, hindi naglagay ang Diyos ng kasamaan. Kaya lang, sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, nakapasok ang kasalanan ng kasamaan sa mundo. Yung tanong mo, saan ba nanggaling ang kasamaan? Sa puso ni Satanas, tapos nakapasok sa mundo sa pamamagitan ni Adan. Kasi sumuway si Adan sa utos ng Diyos. Napakagandang tanong yan. That's a very intelligent question. Alam mo kapatid, si Satanas, ginawa rin ng Diyos yun. Tama. Nung anghel siya, hindi pa siya Satanas, ang Diyos gumawa sa kanya. Tama? Accept? Yan. Tayo, ginawa ba tayo ng Diyos? O, tama. Pag ginawa niya kay Satanas na pagkakamali, patay agad. Tayo rin, gagawin niya rin sa atin. Pag nagkamali tayo, patay ka agad. Pag hindi, susumbatan siya ni Satanas. He must always be fair and he must always practice justice. Kaya, hindi niya pa ngayon inaalis si Satanas, inaalalayan niya tayo, kapatid. Kasi what he will do to Satan, he must do fairly to every creature. Tama? Eh pag nagkasala tayo, kung yun ang reason, tayo rin pag nagkasala, patay na tayo. Eh mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nagbibigay siya ng pagpapahinuhod sa tao. Ganon din kay Satanas, hindi niya agad pinapatay o pinupuksa. May appointed time para doon. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Hindi na natin pwedeng baguhin, nakatakda na yung isang araw na yon. Pati si Satanas, huhukuman doon. Pati tayo. Ngayon, habang tumatagal yon, ibig ba sabihin nagpapabayaan Diyos? Hindi. 3:15 ng 2 Pedro, ang sabi ganito. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ang long suffering ng Diyos ay pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, gusto niya pa tayong magsisi. Gusto niya pa tayong maligtas. Ayan. Kaya wag tayong umabuso. Ang ginagawa ng ibang tao, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, umaabuso naman. Ecclesiastes 8:11. Basa. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yung iba, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, ang layo ng Diyos, kaya siya nagpapahinuhod para maligtas ka, magsisi ka, makita mo yung pagkakamali mo. Eh yung iba naman, inaabuso, lalo namang nagpapakasama-sama, kaya mapapahamak yung iba eh. Ganon din si Satanas. No? Huwag nating kainipan yung justice ng Diyos. After all, ngayon lang naman, 100 taon buhay mo, maiksi lang yun eh. Eternity ang katumbas eh, sa hinaharap eh. Magkakaroon din ng hustisya, kapatid. Naramdaman ko rin, tinanong ko rin yun sa Diyos eh. Yung tanong mo, ito walang yan sa Satanas na to, maraming niluluko to, maraming ginagago ito. Ba't ba ito hindi pa? Lalabas naman, marunong ka pa sa akin, sabi ng Diyos. Hindi ba? Bayaan mo lang siya. Parang yung huwes, ikaw ang pumatay, may due process eh. Hindi ba yung huwes, may due process? Hindi naman kung may tinuro ka pumatay, isilya electric kayang bukas. Hindi ganon. Haharap ka muna sa piskal, haharap ka sa huwes, maglilitis, pagkalitis, mag-aapila pa, pupunta pa sa Supreme Court. Ayun ang due process. Ang Diyos din may due process, iha. Alam mo, si Satanas walang iniisip na mabuti. Kaya pag nag-iisip ka pa ng mabuti, ikaw pa yon, hindi pa si Satanas. Si Satanas walang iniisip na mabuti. Siya ang naka-impluwensya sa lahat ng tao sa panahon ni Noe. I think that's very clear. Ano sabi ni Brother Eli? Devil cannot think of something good. So that means yung depiction ng Dear Santa, Dear Satan is mali. So sinasabi ni Brother Eli na hindi pwedeng gumawa ng mabuti o umisip ng mabuti si Satan. Kaya nga sabi niya na ikaw pa rin yun. No? So it means yung kakayahan na magkaroon ng desisyon based on your own freedom of choice. Ito po ay kakayahan ng isang human being at hindi kakayahan ng isang demonyo. Isang pamilya lang ang hindi niya na-impluwensyahan. Basahin natin ang Genesis, Kapitulo 6,
Ang daing ng Diyos, ito sigurado ito Walang duda ito nangyari sa mundo ito nung panahon ni Noe. 6:5 ng Henesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Wala na silang iniisip na mabuti noon. Masama na lamang parati. Partially nangyayari sa ating panahon yan Mga bata pa, ang sama ng mag-isip. Yayayain yung kalaro, tapos kunyari lulundag, pagkatapos papatirin, baksak yung niyaya, sabog ang bungo, patay. Bata pa yan Yung matatanda, ganun din ngayon kung mag-isip yung iba. Di naman lahat. Pero nung panahon ni Noe, ang nakita ng Diyos, ang Diyos nakakakita ng lahat ng bagay. Sabi niya, nakita ng Panginoon mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso, pawang masama lamang parati. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti at tapos ginawa mo, ikaw, nasa sarili mo. Ngayon, pagdadating yung isip na sana nasa gasaan yung matanda, iba na yon. Meron nang pumupunta sa'yo na demonyo. Huwag kang papayag. Kaya pag naisip mo mabuti, gawin mo agad Huwag mong ililiban. Magsasawa rin yan. Lalayasan ka niyan. Labanan mo lahat yung nariisip mong masama. Huwag kang papayag yung idinidikta ng masama. Kasi si Satanas lang naman ang hindi nag-iisip ng kabutihan mga anghel ng demonyo. Walang kabutihang naiisip yung mga yon. 8:44 ng Juan. Pakinggan nyo. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Katotohanan sa kanya. Di lahat ng nasa kanya kabaligtaran ng katotohanan. Walang katotohanan sa kanya. There is no truth in him. Kaya walang mabuti kay Satanas Puro kawalang hiyaan ang iniisip noon laban sa Diyos at sa kanyang mga lingkod. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti, pasalamat ka sa Diyos, hindi sira ulo mo. Gawin mo lang nang gawin yung mabuti pag nagkaroon ka ng opportunity, tapos pag may papasok na nag-iisip kang masama, lagi mo isipin si Satanas yun. Sabihin mo na lang, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Yun ang sasabihin mo. Eksakto, yun ang sabihin mo Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Lalayas yung mga yan. Magandang gabi po, brother. Magandang gabi po. Meron po akong nais na itanong kasi tungkol po doon sa Garden of Eden na sinasabing holy place. Nagtataka lang po ako sa tagal ng pagiging Protestant ko kasi po doon sa Garden of Eden sinasabi ay banal na lugar, kung bakit po nakapasok doon ang demonyo para tuksihin si Eva. Ito po ba'y pinalano rin ng Diyos sa kanila? Unang-una po, wala pong plano ang Diyos na masama sa tao. Yun po, we must be guided by that principle. Nice. That God has not made anything bad for us. Pakinggan nyo po sa 1:31 ng Henesis. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha at narito, napakabuti. Ayan. Ang suma total ng lahat ng nilikha ng Diyos, napakabuti po lahat. Sa English, ang pagkakasabi diyan, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Wala pong masama. Very good. Lahat ng ginawa ng Diyos, puro mabubuti. Ngayon, yung kasamaan, yun po'y dahil sa pagpapalalo at pagmamataas ng isip ng isang anghel. Yun na nga po si Lucifer, si Satanas. Ngayon, ang tanong nyo, bakit siya nakapasok doon sa Garden of Eden? Sa Garden of Eden. Actually, hindi naman po siya, hindi naman siya welcome doon Meron lang, kumbaga, unwanted visitor siya. Kaya lang, pinatuloy siya nung may-ari. Ang may-ari po kasi yung mag-asawa Ang sabi ng Biblia, lalangin natin ng tao, tapos nilalangan tao, ayon sa kanyang larawan, at binigyan siya ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa ibon sa impapawid, at sa lupa, upang kanyang supilin. Therefore, the total authority rests on man. Nasa tao ang
kapangyarihan. Kung matok si Satanas, pinapasok ni Adan at saka ni Eva, nakapasok. 5:12 ng Roma. Pakinggan niyo po. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Hindi naman po kasalanan ng Diyos Binigay nga sa kanila, binigyan sila na inkargado sila. Binigyan nga lang sila ng bilin. Huwag kayong kakain. Doon sa pagbabawal na yun, doon pumasok ang daya ng demonyo pinapasok ni Adan at saka ni Eva Kaya wala po tayong ron. Wala tayong magagawa ron. Napapasok nung may-ari Kaya nagkadamay-damay na po. Saan sita sa Biblia na si Satanas musician? Di yata naman ang Diyos pipili ng musician, si Satanas papipiliin. Hindi naman totoo na si Satanas ang musician. Ang original musician ang Diyos. Siya unang-unang umaawit. Kaya nga natuto yung mga anghel, pati yung kanyang anak na Panginoon Kristo, natutong umawit dahil nakita niya sa Ama. Hindi naman kasi gagawin ni Kristo ang anumang hindi niya nakita sa Ama. 5:19 ng Juan. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan." Ang anak, ang ginagawa niya lang, yung mga nakikita niyang ginagawa ng Ama. Kaya ang anak, kumakanta o umaawit. Kasi nakita niya ang Ama kumakanta rin. 5:1 ng Isayas. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol. Alam mo kung sino yung pinakamamahal ng Diyos? Si Kristo yon. Parang halimbawa, ang isang ama, mahal niya yung anak niya. Pinagkakanta niya, lalabay pa Marami na ako nakitang ama na nagmamahal sa anak. Para mapatulog yung anak, ma-please yung anak, kinakantahan yung anak Ganon yung Ama sa langit. Ang pangunahing inaawitan niya, yung kanyang pinakamamahal. Alam mo kung sino yon? Basahin natin ang 1:5 ng Efeso hanggang 6. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Ang minamahal dyan ay si Kristo. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Kaya ang beloved sa Biblia ay si Kristo. Meron bang pruweba sa Biblia na si Kristo umaawit talaga? Na kaya siya umaawit, nakikita niya rin ang Ama umaawit din. 2:11 ng Hebreo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, "Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo." Aawit si Kristo ng kapurihan ng Ama habang ibinabalita niya ang pangalan niya sa gitna ng kanyang kapatid. Ang katunayan, 17:6 at 26 ng Juan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Kaya nga ayon sa Biblia, sa piling ng mga apostol, umaawit si Kristo ng doxolohiya, ng imno. Imno ang kahulugan, pag-awit ng papuri sa Diyos.
Basahin natin ang 26 ni Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Nag-awitan sila ng isang himno. Kaya si Kristo umaawit kasama mga apostol. Maliwanag sa Biblia ang Kristo umaawit. Kaya siya umaawit din kasi ang Ama. Hindi niya gagawin kundi niya nakita sa Ama. Sabi niya doon sa Juan 5:19. Ang pag-awit, itinuro yan sa mga kapatid sa iglesia. Sa 3 ng Kolosas, versikulo 16. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Unang-una nating dapat awitan ang Diyos. Yun ang ginawa ni Kristo. Pero bawal bang umawit ng iba? Masama ka bang umawit? Halimbawa, meron kami namahal. Pilipino ka. Magpapahayag ka, di mo maipahayag. Kumuha ka ng gitara, tapatan mo, bintana, at saka ka umawit. Harana. Si Solomon, nagharana rin. Basahin natin ang awit ni Solomon. Inawitan niya ba yung kanyang minamahal? Umawit siya ng awit para sa Diyos. Pero umawit siya ng awit para sa kanyang mga minamahal. Basahin natin ang awit ng mga awit. Si Solomon ito Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal ng isang inahin na nagsisisabsab sa gitna ng mga lila. At yung suso ng kanyang sinta, sinasabi. Ang Diyos ba yan? Ang Diyos ba may suso kagaya ng babaeng sinisinta ni Solomon? Kung mahal mo talaga, ano masama kantahan mo? I think the question here, mga ka-youth, is about the idea ng worldly music. Ay, nakaka-relate po ako dyan dahil po isa po yun sa mga pagtuturo po sa iba pong sekta ng mga relihiyon na kung saan dapat daw napakinggan lang natin our Christian songs. And interestingly, nasabi ni Brother Eli dito na ang hymn, sa doxology daw, ito ay mga kanta na papuri sa Diyos. And God is the originator of music. May mga ibang stricto na mga sekta na sinasabi na wag dapat na kumanta ng mga secular, mga earthly, makamundo na mga music. Pero sinasabi ni Brother Eli, no, especially in expressing your feelings, why not, diba? So walang masama doon. And well, for me mga ka-youth, it's just an expression of being human. Hindi lamang po yan sa mga sekta po or denomination ng mga Kristiyano. May mga iba ding mga particular na relihiyon na bawal din po sa kanila. Sinasabi nila na illegal yan, kumbaga, that is violative of our holy book. Yung iba nagsasabi yan, ay haram yan. So anyway mga ka-youth, that is very interesting sa akin dahil mahirap po i-detach yan sa ating pagiging pagka-Pilipino, ang ating karaoke culture, di ba po? The funny thing about songs is that if you read the lyrics, parang ang corny kung titinan mo. Kaya sabi nga po nila, kung hindi mo kayang sabihin sa taong minamahal mo in person yung nararamdaman, do it in a song. Dahil ang isang song ay ang paraan ng pagiging acceptable ng isang corny na expression ng pagmamahal o corny na expression ng ating human emotions. Sa demonyo na ba yun? Mahal mo lang naman talaga yung babae. May pinagtitibay mo nga yung pag-ibig niyong dalawa dahil yun ang gusto ng Diyos na magmamahalang kayo hanggang sa kamatayan, until death do you part. Tapos kakanta ka ng ayon sa kalooban ng Diyos na mahal mo yung asawa mo, wala ka ng iba. Sa demonyo ba yun? Nangangako ka lang na mamahalin mo yung asawa mo hanggang matanda na kayo. Siya lang ang mahal mo, wala nang iba. Masama ba yun? Hindi nga masama yun Tama nga yun Kinantahan mo ba naman yung nanay mo? Sa demonyo ka na. Kinantahan mo yung tatay mo. Paano naging sa demonyo kinantahan mo yung tatay mo? O kaya kumanta ka ng isang kanta ng pagiging tapat sa asawa o sa kasintahan. Kahit na yan, ginawa ng kahit sino pa, hindi naman mali ang sinasabi. Naman masama kung sabihin mo, ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas noo kahit kanino. Ang Pilipino ay ako. Masamang kantahin mo yan, sa demonyo ba yun?
Kaya napakamaling aral niyang sasabihin mo pag kumanta ka ng kanta ng tagalabas, malina sa demonyo na hindi totoo yun. Meron pa ngang kanta nagbibigay pa ng pag-asa sa mag-asawa Yung kantang How Soon, inasa Biblia yun May reconciliation ang nagkahiwalay ng mag-asawa, sana magkaroon ng reconciliation. Nasa 7:11 yun ng Korinto. Inilagay ngayon sa kanta. Hindi masamang kumanta. Lalo na kung ang kakantahin mo, hindi naman kanta ng pagtataksil. Hindi naman kanta ng kawalanghyan, kagaya nung ginagawa ng iba. Ang kanta mahahalay na kanta. Pero kung ang kanta, kanta ng pagmamahal, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak, lalabay, pagmamahal sa kasintahan, pagmamahal sa asawa. Merong kanta nagtuturo ng maganda kahit na yan ay hindi kanta sa iglesia at hindi kanta sa Diyos. May mga kantang nagtuturo ng katapatan, nagtuturo ng paggalang sa magulang. May kanta na nagtuturo ng pagmamahal sa asawa, anak, kamag-anak, kapatid, pati sa bansa. Ang payo ko lang sa'yo, kapatid, huwag kang kakanta ng mga kantang antikristo. Yung mga kantang may blasphemy. Mag-ingat ka lang. Pero kung kinakanta mo naman ukol sa pagmamahal ng lalaki sa babae, asawa sa asawa, kasintahan sa kasintahan, pananatiling tapat, ano naman masama ron? Ang tao hindi masamang kumanta kung hindi naman laban sa Diyos. Lalo na kung nakautos yun sa utos ng Diyos, na mahalin mo yung asawa sa pagmamahal mo. Utos ng Diyos yun, 5:25 ng Epeso Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. Singing is an expression of love. Sama na sa pagmamahal ang kuminsan kantahan mo yung minamahal mo. Sana maliwanagan yung mga tao na pag nakarinig na ng kanta ng hindi sa kanilang iglesia, parang nandidiri na. Si Apostol Pablo nga, pati yung mga poetry ng ibang bansa, ginagamit niya Nung magsalita si San Pablo sa gitna ng Areopago doon sa mga Grego na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan doon sa Gresya. Ang sabi ni Pablo sa 17:28 ng Gawa, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Sinasite ni Pablo ang sinabi ng mga manunula ng Greece. It is a part of the poetry of Greece. In Him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said. Yung poem created by Greek poets, sinabi at isinite ni Apostol Pablo. Sa demonyo ba si Pablo noon? Tama naman yung sinabi na sa Diyos tayo nabubuhay, nakakakilos tayo dahil sa Kanya, at meron tayong pagkatao dahil Siya lumalang sa atin. Masama bang sabihin yon? Kaya ang sabi ni Pablo doon sa 17, nung makarating siya sa Greece, ang sabi niya sa 22, at tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Naglalakad siya doon sa Gresya, nakita niya isang dambana, isang altar. May naka-dedicate na salita, dedicated to an unknown God, sa isang Diyos na di kilala. Yung Diyos na yon na sinasamba nyo na hindi nyo kilala, siya ngayon ang ipinakikilala at ibinabalita ko sa inyo. Ginagamit niya yung poesya ng mga Gresya. Kanta pa hindi gamitin ni Pablo. Kaya ako, pagka ang kanta, kapupulutan ng mabuting aral, pinag-aaralan ko yung kante. Wala nga lang akong magandang boses, pero kung maganda boses ko, talagang aaliwin ko kayo sa kakakanta. Hindi masama yung kanta. Lalo na kung nagtuturo ng mabuting bagay. Kahit kanta, kahit tula, ano naman ang masama nun? Sabi ni Rizal,
ang hindi magmahal sa sariling wika, mahigit sa hayop at malansang isda. Tama naman yun eh. Kahit na Pilipino ka, nilalait ng buong mundo, hindi ko kinahihiya ang aking lingwahe rito sa Brazil. At marami ng Brazilian marunong ng Pilipino. Kumakanta na nga sila ng Filipino song eh. Kaya masasabi ko, let us be proud to be Filipinos and let us not be ashamed of using our language. Kaya dito sa Brazil, ang maraming Portuguese kung magsalita ngayon, salamat po sa Diyos. Okay, mga ka-Youthie, so dyan na po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ito po ay quite strange actually because this is the first time that we have done giving a reaction to a trailer and then yung mga mega compilation ng Brother Eli Itanong Mo Kay Soriano episodes. Ano po? So what can you say about this episode? But before that, of course, hindi ko na po kayang ulitin po lahat-lahat po na aking mga input po na nagawa at nasabi dun po sa loob po ng ating videos kasi po, syempre, mahaba-habang video din po ito. Hopefully, sinamahan niyo po ako from start to finish. But anyway, mga main points lang po. Syempre, ito pong katanungan po is about sa ideya nga po ng Diablo. Sino si Satanas? Saan siya nag-umpisa? Totoo ba na ang pinagmulan ng kasamaan ay ang Diyos mismo dahil ang kanyang creation nga na si Satan ay angel dati tapos nagkaroon ng switch, no? Nag-change of heart kumbaga dahil gusto niyang makipantay. Yan po yung term po ni Brother Eli kanina, makipantay sa Diyos. So, mga ka-Youthie, I find it interesting of course that, the idea of an arch-enemy. Yun nga po yung question ko dito, however, because we get to understand what he does, na pwede siyang makapanira. Ang sabi nga dito, nagpahirap sa mga bansa. Pero ang ideya po kasi ng pagkakaroon ng arch-enemy, bakit po kaya na God allowed the existence of Satan for the longest time and without stopping it immediately? Other people may argue also with the fact na parte kasi yan ng freedom of choice na kinakailangan natin mag-decide for ourselves for evil not to reign in our lives. So na-mention ko rin nga po ang ideya po ng pagiging self-disciplined na isang importanteng aspekto ng pagiging Kristiyano na kinakailangan natin kung kaya natin, metaphorically, putulan yung inyong mga kamay, dukutin ang inyong mga mata at itapon. Diba? Ang point there is, you should not detach yourself from the world and you have to control yourself instead and try to survive, kahit na ganun kasama ang lipunan, kahit na may paghihirap at iba pa. Kaiba po yan nga po, as mentioned, sa ibang mga sekta o ibang mga reliyon na kung saan ang ginagawa nila para makaiwas sa particular na kasamaan ng lipunan, sila mismo nagtatag ng kanilang sariling mga isolated na communities. So, ang sinasabi ni Brother Eli, hindi. And all other things po na na-mention dito sa video, patungkol na rin po sa worldly, na music dahil ang ibang sekta, very strict. No, kay Brother Eli, no. Depende pa rin po sa kanta at mensahe ng kanta. It is an expression of love, kumbaga. Yun nga po, nagigets ko, sa ideya nga po ng music, ng songs, as mentioned by Brother Eli, na it is focused more on love, pag-ibig, okay lang yan. Pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa ibang tao. Depende pa rin po, syempre, sa lyrics ng kanta. At dapat daw hindi daw blasphemous. So, dyan yung papasok yung trend noong 1990s, yung tinatawag po natin na backward masking. Na sinasabi na pag i-reverse mo yung tape, merong ibang words na sinasabi, mga hidden meaning. May term po tayo dyan dati ng 1990s, backward masking. But anyway, mga ka-Youthie, as mentioned, sadly, hindi ko na po mauulit po lahat po na aking mga insight po within this video. So, sana po pinanood niyo po yung video natin. Mega compilation from start to finish. So maraming salamat po as always, and you know what to do. We always want a good discussion po sa comment section below. So comment down below ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon. Kung ikaw po ay baguhan, click nyo na yung subscribe. Libre lang po yan. You can watch this video here too, or you can watch this playlist over here. And as always, maraming salamat po sa pagsama. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.